Hello everyone! Welcome back to the channel. Papatuloy tayo sa ating bagong rounds ng comics kwentuhan with the creators. Nung nagsimula tayo, karamihan ng mga nakausap ko ay matagal ng mga nagko-comics pero isa sa mga naging gusto kong mangyari with comics kwentuhan is makapagkwentuhan ako sa mga mas bago nating mga creators. And ang ating panahuhin ngayong araw na to ay kasi simula lang last year ba or medyo matagal na sir? Last year ko siya na-print. Last year ko na-print. Last year siya naggawa ng physical copy ng comics niya. From Hawila Comics he goes by yung kanyang pen name na Salaysay. Hello sir. Hello po sa lahat. Thank you Sir John for inviting me. Nakakataba ng puso kasi basta nakakatawa. Kaya ako naka-face mask kasi sigurado nakangiti ako buong Zoom. Actually, para sa kaalaman ng lahat, si Sir Salaysay ang nag-inspire sa akin ulit na mag-comics kwentuhan. So, nung sinabi ko sa kanya interviewing ko siya, naisip ko, sige, mag-invite na rin ako ng mga hindi ko pa rin nakakausap nung unang round. So, kung may naghanap kayo ng pasasalamatan para kung bakit nagsimula to ulit, si Sir Salaysay to. Kasi sinisendan ko lagi si Sir ng mga drawing ko kasi yun isang way ko yun to inspire myself kapag pinapakita ko yung gawa ko, may nagla-like, tapos konting comment, doon nabuboost yung ko. Mm. Nakaka-drain mag-drawing, nakaka-drain. Talagang especially sa atin, 'di ba, sa Philippines. Ano eh, may day job ka, tapos pangarap mo na lang 'to eh, 'di ba? Pangarap mo So, talaga yan, 'yun eh. speaking of Kasi day ako, job, baka para mas ma-inspire natin yung mga would-be creators dyan. Nabanggit mo na rin naman na meron kang ibang day job bukod sa paggawa ng comics. Gusto mo bang yes. banggitin kung ano yung day job mo? Oh, pala, bago natin umpisahan, pwede po ba bumati? Sige, bate. Okay, binabati ko po yung family ko sa Manila, sa Quezon Province, tsaka yung mga katrabaho ko sa Osmeña High School, tsaka yung mga ka-church ko sa Bulacan, Manila, Hmm. tsaka sa Batangas. Okay, tsaka yung editor ko si Gab sa Pangasinan, tapos yung printer ko dito sa Manila si Kuya Bong. Hmm. Ang day job ko ay I'm a public school teacher. Hmm. So, Yan. educator si Sir Salaysay. Opo. So, Actually, may pa ako eh. napaka-noble ng Dalawa yung profession titles na ko. yan. Ano yun, sir? Dalawa yung titles ko. Yung isang title ko, nakausap ko na si Atomos kasi nagustuhan nila yung isang ko. So, Hmm. abang na lang kayo doon. Support Atomos and Pulsar Publishing. So aside from Hawila Comics, meron ka ngayong project for Atomos slash Pulsar Opo. Press na rin. Opo. Ayan. So Kasi marami ako palang eh, abangan si Sir. Sige, sir. nagtuturo ako, so naisip ko lang na, kasi kunwari, sasakay ka ng LRT, sasakay ka ng jeep. Sometimes nakakakita ako ng mga students na nagbabasa ng manga sa online. Ganon. So sabi ko, I believe yung comics medium natin, hindi pa siya patay. Kaya lang, yung mga Filipinos lang, masyado silang align sa other culture. So sabi ko, gawa nga ako ng comics na about sa subject na tinuturo ko. Tapos yun, may topic kami, pinabasa ko sa kanila, successful naman. Tapos napag-isip-isipan ko na i-print para iba, kasi ano bang feeling kapag na siya, printed na siya, di ba? Ano na bang pakiramdam? Tapos sinabay ko na rin yung ko, yung chapter 1 ng Hawila ko. So ano subject yun, sir? Science po. Science. So actually, Ah. science. So yun yung main nag-drive sa'yo para gumawa ng comics, para magamit mo sa pagtuturo mo din? One. Pero actually, may comics na talaga ako naiisip, yung Hawila, noong 2017 pa siya. Naisip ko yung Hawila, 2017, nasa private school pa ako nagtuturo noon. Naggagawa lang ako ng schoolworks. Then, ang pinaka-motivation ko talaga dun sa Hawila, yung Boxer Codex. Familiar kayo dun, sir? Yes, sir. Yes. Yun. So, parang nung nakita ko, iba-ibang lugar sa Philippines, iba-iba yung damit, iba-iba yung culture, iba-iba yung, stories nila. So, sabi ko,
nung bata ako, syempre mahilig ako sa Samurai X, mahilig ako sa yung mga old school na anime, di ba? So sabi ko, masyado tayong intoxicated sa Japanese culture, etc. So what if itry ko na gumawa naman ng Filipino noon 2017. Naisip ko yung story niya. Tapos natapos ko yung story niya 2020 o 2021 during pandemic. Nasa isip ko lang talaga siya. Mm. Hindi ko pa Para talaga sa siya mga dinodrawing. listeners na hindi medyo familiar with the Boxer Codex, it's an old manuscript na nagde-depict ng pre-colonial Philippines. Spanish manuscript siya na nagde-depict ng pre-colonial Philippines. So, may mga entries doon about ancient Tagalogs, ancient Visayas, Hmm. mga ganyan. So, yung sinasabi ni Sir na medyo masyado tayong fixated with like feudal Japan kasi marami tayong Mm. nababasang mga material na ganyan. Maganda rin Oo. na mag-explore tayo sa sarili nating bakuran and Mm. know yung ating mga uh, past identities Mm. as before tayo naging Pilipinas. Yes, yes. Tapos 'di ba parang ang sarap naman na meron tayong anime or manga na makikilala, 'di ba? Siyempre lahat naman ng gumagawa ng comics yun yung objective eh. Makilala talaga yung gawa nila, 'di ba? So, ang sarap magkaroon tayo ng gano'n na talagang solid Filipino culture. Yung parang the 'di ba? Meron yung kingdom, etc. Yung Mm-mm. talagang before ano. So, yun ayun yung inspiration ko. Um, Bago tayo magpatuloy sa kwentuhan natin with your own work, ikaw ba sir, mahilig ka talaga magbasa ng comics or na, Oo, nung bata ako, pa yan eh, taga Sampalo kasi ako, ang bilihan nung Funny Comics nasa may Dima lang. So bata pa ako noon, nagpapasama ako sa mga matatanda sa amin. Uy, sumama mo ako bibili ng Funny Comics, ganun. Tapos, yun, hanggang sa nawala yung Funny Comics, then, naputol dun yung ko yung pagbabasa ko ng comics talaga. Kasi, hindi ka, we came from a very poor family. So, yung mga Spider-Man na comics, yung mga, hindi ko na alam yon. Actually, sa TV ko na lang siya napapanood. Tapos, dun nag-stop. Pero, as far as I remember, grade 4 yata ako noon or grade 5. Yung notebook kasi nung bata, alam mo yung walang sulat, tapos sa likod puro drawing, parang mm, ganon. Tapos meron akong isang drawing, nakabuo ako ng isang chapter eh. Actually, dalawang titles yon. Tapos, nakabuo ako ng isang chapter. Yung isang story about sa kasi nag-i-start yun yung Counter-Strike eh. So, gumawa ako ng comics sa Counter-Strike, ganyan. Yung story niya, as far as I remember, yung parang siya, anti-terrorist siya, tapos namatay yung tatay niya napatay ng mga terrorist yung tatay niya, so seeking for revenge. Ayun yung isa kong naisip nun. Natapos ko yung buong chapter nun eh. Tapos, yung isa naman, battle manga, parang shonen. Yung bida ko doon, siya, may double personality siya, tapos may malaki siyang sword, ganun. Estudyante siya, ganyan, ganyan. Tapos, ayun na, alam mo naman yung battle shonen, di ba? Yung hanggang sa lumakas ang lumakas. mm. Tapos, nakita ko yon binabasa ng mga kapatid ko. Nung binabasa ng mga kapatid ko, tawa talaga sila ng tawa. So, nung moment na yon naisip ko, pangit yata yung gawa ko kasi natatawa sila. Hindi pumasok sa isip ko, baka nagalingan sila, baka ganyan. Then doon sabi ko, hindi na siguro ako gagawa ng comics. Baka pag pinabasa ko yung gawa ko sa iba, hindi rin nila magustuhan. Ayun yung ko nung bata. Then, Ilan doon taon ka nag-stop. nito sir? Then, yung next na, Ilan ano taon ba? ka nito sir? Ilan taon? Grade 4. So, grade 1 ako 6 eh. 6, 7, 8, 9. 9 years old. 9 years old. So as early as nine Mm. years old, naggumagawa ka na ng mga sarili mong chapters, sarili mong kwento. Oo, Pero as yun far as nga, I pero remember, na-discourage ka dahil naisip mo pinagtatawanan ka ng mga kapatid mo. oo, oo. Hindi ko alam kung nagustuhan ba nila. Basta, siguro, nung bata kasi ako, mahina talaga yung self-esteem ko. So, kumbaga, kaya noon, hindi ako sumasali sa mga contest, kahit anong art contest, hindi ko sinasalihan. Mahina talaga yung loob ko noon eh. So, tapos nung nag-college, syempre, nung bata ka, di ba? Drawing. Ano, gusto ko talaga noon fine arts. Ang iniisip ko na trabaho na maging sundalo o kaya police o kaya
fine arts. Kaya lang, diniscourage talaga ako ng magulang ko nun. Kasi syempre, pag sundalo, tsaka police, natatakot naman sila. Kapag naman fine arts, ano, sabi nila, umamin naman sila, hindi natin kaya yung gastos doon. Kasi ganito, ganyan, yung mga ganun. Yun yung Mm. alam nila eh. So, yun. Sabi ko, sige, magti-teacher na lang ako para Sabado Linggo, walang pasok. Pero meron pa rin eh. Oo. Hey sir, nawala ata yung audio nyo. Hello, 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 hello. Ayan, ayan. Yan. So, yun, tapos, nung bata kasi ako, ano ako eh, I live in a typical 90s. Alam mo yung 90s Filipino neighborhood? Yung lahat ng kapitbahay magkakakilala. Di ba? Oo. Yung paggising mo, nagchichismisan yung mga nanay, Medyo tapos ano kayo na mga yun, bata, medyo alien na yun sa Oo. generation ngayon eh. Mm. Tapos ang bata ako nun, ano ako, kumbaga sa isa barangay namin, may tagagawa ng electric fan. May mga ano, may tagagawa ng electric fan, si Mang Edgar, gano'n. May tagagawa ng labangan. Yung may sastre, sina Aling ganito, Mm. si Aling ganyan. Ako naman yung taga-drawing ng barangay. Kapag may mga project, may mga pinapadrawing sa school, pumupunta sa bahay. Doon ako kumikita ng bata ako. Ah. Kumikita kabuhayan. Pero ano, ang laking jump nun from having low self-esteem to join mga contest. Naging public figure, parang public figure ka na kilala sa komunidad nyo na ikaw yung lalapitan pa magdo-drawing. Oo, oo. Kahit anong ano yan, kunwari. Kasi yun nga, nalugi lang yung negosyo ko nung nagka-printer. Yan. Pwede na sila Dati kasi magpa-print. mahilig yung mga teacher pa-drawing ng ganito, pa-drawing ng ganyan. Ngayon wala na, piniprint na lang eh. Mm. Ako nga mahilig dati, mga project dati, di ba sa school, papadrawing ka ng mga Oo, uri ng drawing. bundok, uri ng Mm. Kasi mga... ito pa pala, may nangyari sa akin noon. Ano naman ako noon, grade 4. May project, kasi ever since ako yung gumagawa talaga ng project. Tapos ang nangyari noon, ako, ano yun? Gumawa ako ng project ko, yung mga anyong lupa, anyong Yan, yan, tubig. Ako yan. talaga Mga anyong nag-drawing. lupa, Yan. anyong tubig. Tuwan-tuwa ako noon kasi yung tita ko noon, ang galing mo talaga. Yan, yung talagang ine-encourage ako, di tuwan-tuwa naman ako. Tapos yung palabas pa noon, yung mga dinosaur. So, alam mo yung imagination mo, ano. Mm. Pagdating ko sa school, lahat ng mga pinasa ng mga klase ko, alam mo yung mga chart na ginugupit, yung bibili ng chart, gugupitin. Ah, Sabi ko, ako lang yung iba dito. Sabi ko, ako lang yung iba dito. Hindi ko pinasa. Pinagalitan ako ng teacher ko kasi sinabi sa tita ko, wala pong project yung pamangkin nyo, ganyan, ganyan, ganyan. May project po yan. Tapos yung tita ko na yung nagbigay, tapos tuntawa yung teacher ko dun sa ginawa ko. mm. Kasi yun nga yung problema ko minsan. And sometimes, encouragement sa mga creators. Yun kasi may times nauunahan tayo nung judgment natin sa sarili natin. Mm. Akala natin tayo yung mali, ayun pala, tayo yung kakaiba. Magandang insight yan, sir. Kasi parang para dun sa mga naiisip nila na, ay, hindi ka mukha nung popular na gawa yung gawa ko. So, Mm. ayoko ilabas kasi baka hindi nila ma-appreciate. Mm. 'Di ba? Parang pag minsan mas okay nga yun na ikaw yung kakaiba eh. As in, kasi Oo. pare-pareho na sila. Ikaw yung iba. Ikaw yung aangat. Oo. Parang ganun, parang Actually, may ganyan sinabi si Oda eh, 'di ba? Si mm. creator ng One Piece. Na yung Abo, gawa abo. ni Oda, hindi siya kakaiba siya from yung panahon na pinanggalingan niya na Mm. mas cartoony, mas Mm. iba yung hindi siya sumunod kung ano yung ginagawa ng iba. Tapos ginawa niya yung gusto niyang gawin. So parang maganda yung sinabi ni Sir na huwag kayong panghinaan ng loob kung ba pumunta kayo sa isang event or, o sumali kayo ng contest tapos nakita mo na halos magkakapareho yung gawa nila. Tapos yun sa iyo sobrang iba. Mm. Magandang insight yun na huwag niyo isipin na ano kayo nun, others na kayo, di ba? Parang mas Mm. makakaangat ka nga pag naiiba yung gawa mo eh. Oo. Kaya ako naman kasi nung moment na yun, nung bata ako, ano ako eh, yung nabubuli, alam mo yung nabubuli ka? Kasi nung bata ako, naalala ko yun eh. May galing din kasi ako mag-mold ng clay. Magaling ako mag-mold ng clay. So, isang araw, naglalaro yung mga kalaro ko sa labas, ng mga clay-clay. Sabi ko, sali ako. Di, sige, sumali ka. Ginawa ko tiger. As in sila kasi yung mga teddy bear, mga sandok, ganun yung ginagawa nila.
Gumawa talaga ako, yung tiger talaga, as in may mata, pati yung stripes, gano'n. Ta's nung nakita nila, "Ang pangit ng gawa mo, Andoy, umalis ka na dito." Nung nakita ng mga matatanda, umiiyak ako sa gilid, umiiyak ako sa gilid. Nakita ng mga matatanda yung gawa ko. "Doy, sino gumawa niyan?" Kasi ang palayaw ko Andoy. Dapat nga Andoy man yung ano ko, eh, kaya lang meron na palang may pen name na Oo, Andoy man. si Andoy. Oo, magaling din yun. Kaya hindi na ako ano, hindi na ako papalag. So, so yun, edi ano, ginawa ko yung ano, nakita ng mga matatanda yung ano, yung clay. Sabi nila, "Ba't ang ganda ng gawa mo? Hindi pambata yung gawa mo." Sabi niya gano'n. Ngayon na lang nag-i-stick sa akin when I grow up na ano, yun nakakaapekto yung ano tayo, masyado tayong nag-iisip, masyado tayong nagiging ano, nagiging anxious sa mga gawa natin. Sometimes you just to ano, eh, to believe in yourself kasi Mm. 'di ba, ang una kasing magpu-push sa'yo yung sarili mo, eh. Yun Oo, kasi yung oo. ano diyan. Kapag kahit sabihin mong pinu-push ka ng iba, 'pag hindi wala kang tiwala sa sarili mo, wala rin. Wala ka ring magagawa. Eh, ako sabi ko nung nagawa ko kasi yung story nung Hawila, ano, eh, kinukuwento ko siya sa mga kaibigan ko. Ayun kasi dun yun yung isang advice ko. Kung meron kayong mga trusted friends na hindi naman ano, hindi naman gumagawa ng comics para hindi kayo makopya. Kuwento niyo sa kanila tapos ano, kasi ako ginagawa ko, kaya ako na-develop yung story niya. Ikukuwento ko siya sa isang tao, so ito yung full. Then ikukuwento ko ulit siya sa isa. Habang kinukuwento ko siya nade-develop na nade-develop. Yung Mm. mga kulang dun sa una kong story, nade-develop siya nade-develop. Mm. Tapos ano, hanggang sa naisip ko na nga dun, actually hindi ko pa nga kayo kilala nun, eh, hindi ko talaga alam na meron pa palang comics community. As in wala akong idea talaga. Nung 2017 ang iniisip ko nun talagang ano, ang balak ko nun ido-drawing ko siya traditionally, ganyan. Kaya lang dinrawing ko yung isang chapter traditionally. Ang ano kasi gamit ko lang talaga HBW tsaka Panda, gano'n. Gumagawa rin ako ng mga yung ano, yung portrait dati, charcoal tsaka ano, depende sa Doon tayo na. oo, yun nga, na-experience ko kasi nung bata ako, talagang nabubully ako. Akala ko naman nabubully ako kasi hindi talaga ako magaling. Sometimes may insecurities din yung environment, Mm. 'di ba? Oo, May mga actually ano insecurity. yun, maganda rin yung point na sinabi ni Sir. Kasi bukod sa mga bata na nag-overthink kung tama ba yung ginagawa nila, pag minsan kasi may mga tao talagang ano lang mapanakit, di ba? Mm, mm, As in, sa ustak nila, nagtitrip lang sila. Pero malaki rin mm. yung impact nun sa mga bata na sinasabihan sila na pangit yung gawa nila or Oo. ano sila, ganyan. Kaya Tumatatak talaga hindi 'yan. naman, wala naman bayad maging mabait eh. Oo. Kaya yun, ano, yun encouragement ko sa bawat isa na kapag may mga pinagdadaanan silang 'yan, may mga negative people sa paligid nila, huwag nilang isipin. Ako kasi ang dami ko na-experience sa buhay, eh, tapos hanggang sa na-overcome ko yung gano'ng mindset. Kunwari ito, ano, naka-chapter 3 na ako, 'di ba? Chapter 3. Piprint ko na yung chapter 4. December, I will try to finish chapter 5 at ma-print yung chapter 5. So, hindi ko iniisip, kunwari, may... Oo, kasi... Sorry, yung tito ko kasi. Yun, yung ano, ang encouragement ko ng sarili ko, ano, kunwari, eto, may times down ako, art block. Ang ginagawa ko nun, mag-send ako ng natapos kong drawing sa friends o kaya sa inyo, yung mga nakilala ko sa ganyan. Tapos ano, para 'pag nakapag-comment kayo sa akin, mabubus uli ako. Pero 'pag meron naman nanlait sa'kin, iniiba ko yung mindset ko, gano'n, gano'n. Papatunayan ko mali ka. Gano'n gano'n na yung mindset ko ngayon. So ginagamit mo Tapos as ano, parang challenge yung panlalait na mm, oo. Tsaka naiisip ko din, tatlo kasi 'yan, eh. May positive, may negative, may neutral. So kapag positive, siyempre mai-encourage ka. Kapag negative, dapat gamitin mo pa rin 'yan para i-boost yung sarili mo. So ang kunwari may nang-down sa'kin, may nag-criticize sa'kin na hindi naman talaga maganda. Sabihin ko lang dun, sige patunayan ko mali ka.
Ganun, Mm. in my mind. Then I will improve my work. Doon sa pangatlo naman, sa neutral, sometimes nakaka-discourage din yung pinopromote mo yung gawa mo tapos walang mapapansin. May ganun din eh. Nakaka-discourage din yon. So, ang ginagawa ko naman doon, ang mindset ko, I will just work and work until you have no choice but to look at it. Parang ganun. Ayun Parang naman yung iniisip ko. ano yun, maganda ring point yun. Sinabi ni Sir na parang feeling mo walang pumapansin sa'yo. Pero don't let that make you stop, di ba? Parang Mm. make them, yun nga, maging inevitable ka na makikita ka nila dahil lagi kang nandun. As in, always show Mm. up. Kumbaga. Oo, tsaka always remember na para sa akin coming from kapal na mukha ako, ako pa talaga yung nang-encourage, baguhan pa lang ako. Okay Ang lang ano yan, ko Sir. lang diyan, ang ano ko lang diyan is ano, yung quality ng work. Let us always prove them wrong sa quality ng work natin. Kasi at the end of the day, kahit anong comment nila, kahit anong sabihin nila, kahit anong pag-neglect nila sa gawa mo, is at the end of the day, may mga tao at may mga tao ma-appreciate yan. 'Di ba? Then they Mm. will have no choice but to acknowledge it, 'di ba? Kung hindi nila ma-acknowledge, sila na yung nawawalan dun. At the end, ikaw, kicking ka pa rin, 'di ba? Mm. Tama yun. You'll always find your audience naman eh. Kahit, pero maganda rin isipin nila na hindi naman lahat audience mo. So, Mm. pag hindi ka na Actually, pinapansin ng isang particular group, ay hindi mo sila audience. Pero mm, tama. mahahanap mo rin yung mga tao mag-appreciate ng gawa mo. Mm, At dapat, katulad na sinabi nga ni Sir, magsimula kayo sa sarili nyo. Diba? Pag mm, hindi nyo gusto yung ginagawa nyo, paano pa magugustuhan niya ng ibang tao? mm. Oo, tsaka ang lang din, I always improve our work, siguraduhin natin quality. Kasi 'di ba, bagsak na nga yung natin, industry natin ng comics. Kumbaga, wag natin silang bigyan ng yung mga audiences, bigyan natin sila ng best talaga na kaya nating ibato, kaya nating ibigay. Kasi at the end of the day, kumare, sabihin natin, kumbaga para sa akin kasi ang magse-save talaga ng natin, na magkaroon tayo ng industry. Ayun yung target natin eh, maging industry siya eh, 'di ba? As of now, parang pa lang eh, hobby pa lang natin 'to eh, 'di ba? Na one day maging industry siya. Pero yan, sabihin natin may government assistance ganyan. Pero at the end, kailangan pa rin ng quality eh, 'di ba? Kailangan pa rin ng proper quality at kung titignan niyo nga walang assistance, marami mga sumisikat na Filipino comic artist sa ibang bansa eh. 'Di ba? Paano kung meron pa? What if example, maganda yung sa Ella Arcangel, tama ba ako? Yung Gawa ni magiging Julius. na. Oo, 'di ba? Yung gano'n, 'di ba? So, lahat tayo mag-strive ng gano'n kasi isipin niyo 'to sa Japan, hindi lang naman isa yung gumagawa ng manga eh. Kumbaga open yung industry sa kahit sinong creator, Mm. 'di ba? So what if one day, yan, kumari maganda yung feedback, support natin yung Ella Arcangel, maganda yung feedback. What if yung sa'yo naman yung akin naman yung makita, 'di ba? So, ayun lang, wag lang tayong i-stop. Wag tayong magpadala dun sa sinasabi ng iba, sinasabi ng sarili natin. Yun, sir. Hmm. Yung comics yun, sir, para sa lahat ng nanonood at hindi lang nakikinig. Ayan. Ito yung Hawila. Batong. Dito yung one. Ito yung one. Ayan. Ito. Ayan. Medyo challenging bilhin tong comics mo, sir. Kasi Mm, pare-pareho yung cover. Kumbaga, mm. pag tiningnan mo, tong tatlo. Ayan, tong tatlo. Available to sa kay Jello. Tama. Kay Kay Jello Jella pa po, lang ba to si Jella. available? Meron ba bang ibang Pati sa sir, sa Tiny Bar ni Sir Elsie. Tiny Barney? Ni Sir Elsie po. Sir? Si Sir Elsie. Sir Elsie si Sir Coffee and LC. Comics. Si LC De Leon. Yes. Mm. The Tiny Bar. So, kung gusto Opo. niyo kumuha ng kopya, available yun sa Tiny Bar at kay Jello ng Libreria Angelo. Bakit, sir, bakit ganun yung naisip mong cover for yung comics mo? Okay. Actually, lang popromote ko lang din. Kasi tapos na yung chapter 4. Ayan. So ako ang ko diyan, ang sabi ko nga,
nag-encourage sa akin yung Boxer Codex. Actually, I have a cultural envy sa mga ano natin, kasama natin sa iba-ibang kunwari sa Southeast Asia na lang. They have their own culture kasi. Example, punta ka ng Thailand. Yung mga paskil, di ba? Talagang letters nila, parang gano'n. Pag pumunta ka sa Japan, letters nila. Ay, alam mo yung naiinggit ako na gusto ko na yung mga Filipino one day, though may nakikita na akong gano'n, yung kunwari highway, may baybayin siya. May Hmm. nakikita na naman ako gano'n. Pero yung mga Filipinos, we do not know it. Hindi natin alam. Parang gano'n. Hindi kasi wala namatay talaga yung way of writing natin since Oo. hundreds of years of colonization. Kumbaga, namatay talaga. So, hindi naman natin masisisi yung mga ibang Pilipino na hindi sila aware that we have our own system of writing, mga ganyan. Tapos, para maibalik siya, yung education nga natin, di ba? Ikaw as an Oo. educator, alam Oo. mo naman, yung Oo. sistema ng edukasyon natin ngayon. Mm. Sin kailangan mo siya talagang ma-reintegrate. Tapos, kumbaga sa levels of priority, lagi Mm. siya nawiwili kasi parang mas importante sa atin ang economic growth, kumbaga. Tapos para Yes. ibalik siya, parang kailangan mong manira ng sistema para makapag-introduce ka ng bago. Ang Mm. problema sa atin, sobrang sira na ng sistema. Pag parang karamihan is hindi na siya applicable or marami nang hindi rin talaga, walang pake. Kumbaga. Mm. Oo. Hindi, kaya ayun yung ano ko. Ayun yung ano ko sa sarili ko, sa encouragement sa sarili ko. Kasi yung work ko, gusto ko maging ano siya, one of the mag be a catalyst for Mm. for promoting our own culture. Example, ito. Actually, sa chapter 4 ko, meron na akong baybayin lesson dito. Sa chapter Mm. 4 ko, ituturo ko na paano basahin yung mismong title. Ah. Tapos sa mga susunod, ituturo ko paano nabasahin 'tong mga ganyan. So, tapos dito yung mga numbers, ituturo ko rin yung mga numbers. Mm. So, yun talaga, I want to promote our culture. Meron talaga, ayun talaga yung anxiety ko. Meron akong cultural envy sa ibang bansa. At malay mo, 'di ba? Mag-start tayo sa limang readers, 10 readers. Kailangan And naman talaga mag-start lang 'di ba? naman. As in, magkaroon ng start. Pero, Mm. ayun nga, ang challenge kasi when I first encountered your work, Mm. wala siyang visual cue kung ano siya. Pag nakita ko siya sa shelf, so, oy, baybayin. Or, tapos, ano siya? Unless, Mm. bubuklatin mo Bubuksan. para malaman. So, parang, Mm. ah, ano lang, as in, parang, tip, nasa iyo naman kung susundin mo, hindi. Maglagay ka rin ng visual cue kung ano siya. Hindi siguro sa future siguro. Mm. Kasi as of now, naumpisahan ko na siya na ganyan, gusto ko makuha yung consistency. Pero Mm. I'm planning on that, yung magkaroon din ng cover page. Kaya lang kasi, isa rin challenge sa akin nun, iniisip ko anong cover page niya, gano'n. Kaya Ah. lang ako nga lang mag-isa. Ako lang mag-isa kasi actually nung 2017 naisip ko yung story. 2018, I'm already sketching the characters, gano'n. Mm. Then, nagre-research ako dun sa mga gumagawa ng comics. Nalaman ko iba yung nag-i-sketch, iba yung storyteller, iba yung inker, iba yung magba-background. Parang gano'n. Parang Parang sa sabi ko, ibang kultura ng pagko-comics, oh, ganun talaga. Pero sa atin, mm, sa Pilipinas, karaniwan, isa lang din lahat. mm. Dahil Kaya sa kawalan nga ng industriya. oh, Kasi industriya yun sa kanila eh. So, ang trabaho mo mm, lang maglapis. Ang trabaho mo lang magtinta. Ang trabaho mo lang magletter. mm, Sa atin, since wala naman talaga tayong industriya ulit ng comics, dati meron, mm. kailangan mong gawin lahat. Oo, yun nga. Kaya sabi ko, yun, sinimplihan ko yung cover ko. Kasi napagod na talaga ako, lalo na yung chapter 1. Yung Mm. chapter 1 ko kasi, ang story ng chapter 1, 'di ba tinry ko siya ng traditional. Mm. Kaya lang, talagang nakakapagod siya kung traditional. Tapos wala akong sariling workspace nun. Ang hirap i-keep na hindi ma-damage yung artwork.
Ang hirap niyang ano yun, i-preserve. So, ang ginawa ko nun, in-stop ko talaga. In-stop ko talaga yung ano, yung paggawa ko ng comics in 2017 and 18. Tapos, bumalik na lang ako after pandemic. Natapos ang pandemic, di ba, mga 2022. Tama ba? Kaya mga 2023 tayo nagsimula ulit lumabas. Yun, noong 2023, may nagpahiram sa akin ng tablet. Hindi ko na lang sabihin kung anong brand, pero sobrang low quality ng tablet na yun. Then, meron palang IBIS Paint. So, ano, medyo mabagal kasi yung tablet na yun eh. So, hindi ko na lang sasabihin na para ano. Pero yun yung story kasi nun. Anong nangyari, may IBIS Paint. Tinry kong gawin siya sa IBIS Paint. Actually, nung nakapasok ako sa ano nun, sa public nun, ay hindi, nung 2019 nakapasok ako ng public. Tapos sa cellphone pa lang, doon ko na-discover yung IBIS Paint. Tapos sa sobrang boredom ko doon sa ano, sa isang event, nagtry akong gumawa ng ano, mag-mixture ng color. Alam mo yun, yung Mm. parang paano siya laruin, parang ganoon. Gumawa ako ng river, gumawa ako ng buwan na tignan ko kung anong mangyari. Then, yan yung nasa first chapter ko, yung mga, ay sabi ko, ito na lang kaya yung art style ko. Sabi yung ganun, ito na lang Mm. kaya yung art style ko. Pwede naman. Kaya yung kung papansin niyo yung chapter 1, yung mga nature siya, di ba? Ayun yung Mm. experimental ko sa IBIS Paint. So sabi ko, dyan, ito na lang kaya yung gamitin kong art style. Tapos, yun nga, noong 2023, may nagpahiram sa akin ng tablet. As far as I remembered, noong December, nung bakasyon, hindi talaga ako lumalabas. Talagang ginagawa ko lang siya ng ginagawa. Tapos natapos ko yung buong chapter 1 ng one month. Tapos napaprint ko siya noong 2024. Kaya lang, ang naging challenge ko naman doon, nag-crash na yung tablet. Kasi nga, hindi siya ganun kalakas, hindi mataas yung specs niya. So, na-down na naman ako noon. Then, yung kaibigan ko, buti na lang, mag-upgrade siya ng computer niya. Ibebenta niya yung PC niya na i5. i5 lang naman. Tapos, binili ko, 20K. Sabi ko, 1K pa nga per month eh. Yun, tapos, nag-research din ako nun kasi nag-iisip ako, ano ba gagamitin ko? Display ba or PC na lang? Then napanood ko si Sir Ilog nun. Mm. Kasi dun sa isang ano niya, mas ginagamit niya yung PC kasi nga hindi siya stressful, which is na-experience ko talaga siya sa tab. Ganon. Mm. So, yun, kinuha ko yung ano niya, advice niya dun sa napanood ko. Bumili ako nung Huion ba yun? Yung 1K lang na pen tab. Mm. Doon ako nag-start. Ayoko naman bumili kagad nung sobrang mahal, 'di ba? So yun, doon ako Ano nag-start yun, natapos. marami kasing nag-iisip na pag mahal yung gamit mo, mas maganda yung gawa mo. Hindi ganun yun. Kailangan yung Oo. i-build yung skills nyo para kahit gaano ka-cheap yung gamit nyo, mukha pa rin maganda Mm. yung gawa. Oo. Actually, yun nga, yung gamit ko ngayon na PC, hindi naman siya ganun ka-high-tech. Tapos yung 1K nga lang tong pentab ko eh, na binili sa Shopee. Mm. Tapos yun, ang Anong kailangan ko gamit lang nyo talaga, ngayong pentab, sir? Huion. Taho yun. Ito, yun o. Ito, Ayan. Huion. Oh. Kasi Ano yung yan? tablet Wala nga, sa gamit. Para sa mga nakikinig sa atin, wala sa gamit yan. Wala sa branding ng gamit, kundi mm, sa pagbe-build nyo ng skills nyo as storytellers, as illustrators, as writers. Ah, mm. Siyempre, nakakatulong Kaya, yung magandang gamit, pero kung maganda naman yung gamit mo, pero hindi ka naman nagsikap na pagandahin yung skills mo, wala din. mm. Tsaka kunwari, may balak na mag-start, tapos wala pa talaga. Kaya kung magiging ano lang tayo, economical, magtitipid, kaya pa rin. Mm. Halimbawa, ang kailangan lang talaga pag PC setup, sa tingin ko maganda talaga naka-double monitor. Para kasi nung naranasan ko sa Pentab, yung pag may character ka, may nakakalimutan kang details, yung sa mga Ah, susunod na ano, di ba? So, ayun, may double monitor ako. Para yung isa, naka-display talaga. Hindi ako nakakalimot lalo na ang mahirap kasi dito sa Hawila is, yung mga Filipinos nung pre-colonial, puro gold. Ang dami nilang gold. mm. So, unlike, kunwari, naggawa ka ng character na Japanese before, ayun lang, kimono, etc. Di ba? Pag Filipinos kasi, iba-iba yung mga jewelries nila. So, Mm. kailangan mo pang maging creative sa jewelries. Kaya kailangan ko talaga ng kokopyahan. May na-imagine ako, gagawin ko siya. Then,
kailangan may kopya pa rin ako eh pag gagawin ko na. Kasi nakakalimutan mo sa dami ng details na ilalagay. Yun. So, sa Hawila, anong plano mo with the story? Gaano siya kahaba? Gaano Ano? siya... Ano yung basic plan mo? Ngayon, nakatatlong chapters ka na, nakaapat ka na actually. Ah, Hindi mo pa lang napapaprint yung pang-apat. Pero nakatatlo ka na. And sobrang bilis mo nga kasi like you said, pinapadalan mo ako ng oo. mga progress mo. So, sobrang Hmm. bilis ni Sir sa paggawa ng comics niya. Ano ba yung target mo with Hawila? Mailabas siya as isang libro or ano yung plano niyo, Sir? Ako actually this project is too ambitious to para ano yun. Kasi nung ginawa ko yung istorya niya, naisip ko dalawang ending nito eh. Ang una ko kasing balak sa Hawila at first. Alam mo yung para lang siyang Samurai X, yung walang magic, walang ganun. So, more on siya sa culture, more on siya sa politics, more on siya sa ganyan. Kaya lang sabi ko, sobrang vague pa nung nalalaman natin sa nakaraan. Baka naman masyado naman akong mag-overcreate. Alam mo 'yun? Masyado naman mag-overcreate. So, nag-try akong maglagay ng other elements. So, nagkaroon ako ng pangalawang ending. Ayun yung ipo-pursue ko. So, this year, I guess nakuha ko na yung yung momentum ko. Sa tingin ko matatapos ko yung chapter 5 this December. Tapos aside yung project ko kay Atomos, sa tingin ko kaya ko rin siyang tapusin. Kasi yung isang project ko kay Atomos, 40 pages yun eh. Colored lahat, nagawa ko siya ng 11 days. May pasok pa ako nun eh. Kaya sabi ko kung ako yun, itong Hawila, sa tingin ko kaya ko to mga 15 days kung talagang nasa zone ako. 15 days to 20 days makakatapos ako. Ang plano ko next year, matapos ko yung buong book 1. So I'm still working out 11 chapters more. Ang nasa isip ko is 30 books. So this book 1 is 16 chapters. Tapos may 30 books. Pero I'm trying to cut it out na 20 lang. Ilan Yun. per volume mo? Yung per chapter, ilang pages usually ginagawa mo? 40. Minimum ko is 40 per 40. chapter. Tapos Oo. ang plan mo is 30 plus. Kapal Mm. nun, Sir. Yun, tapos, nga, it's too ambitious, pero wala, yun yung naisip ko eh. Sometimes, pero syempre, i-adjust ko. If I can minimize it to 20 or to 15, syempre gusto mong enjoyin din yung gawa mo habang bata ka pa, di ba? Ayaw mo na ugod-ugod ka na, tsaka matapos, mahirap din yan. Alam ko mahirap. I guess, it will take 10 to 15 years. Malay mo, sumikat, magkaroon ako ng assistant, di ba? Tapos, yun naman yung pangarap natin eh, 'di ba? Ba't natin titipirin? Mangarap ka na nga lang eh, 'di ba? 'Di ba? Sabi ko, yun, ayun yung ko, I'm hoping na maging big siya. Tapos, as far as as yung mga naman na napagkikwentuhan ko, maganda naman daw talaga yung story. Actually, meron nga akong nakwentuhan. Umiyak siya. Umiyak siya kasi may story doon na talagang nakakaiyak daw. Tapos, ayun actually, kaya gusto kong tapusin kasi gusto kong makita talaga yung ending. Tsaka yung backstory ng main character ko. I really want to draw that. Ayun yung motivation ko dito sa Hawila na iaano ko siya. So, ayun, sa tingin ko kaya ko naman kasi kaya kong tumapos ng 40 pages per week eh. Ay, per month. Kaya kong tumapos ng 40 pages per month. Tatry ko, hindi na ako yung dati na alam mo yun, yung mahina yung loob. Hmm. Hindi na ako yun. Iba na ako ngayon eh. So, I will try to motivate myself more. Actually, isang motivation nga, ginagawa ko. Kumari, uwi ako, di ba? Naka-earphone ako. May kinig ako ng anime song. Tapos yung ini-imagine ko doon, yung mga characters kayo nandun sa Ah, anime songs. So, yun. Kaya, yung hinahype mo talaga siya ng hinahype. So, yung nagpapalakas lang din talaga ng loob ko. Sarili ko lang din. So, paano mo i-motivate yung sarili mo to do that particular project. So, pwedeng may magsabi sa akin, masyadong ambitious yan, baka ganito, ganyan, yan. I don't care. Ayun na lang yung nasa isip ko ngayon. I am a public school teacher. In God's grace, I think about this idea. Why will not I pursue it? Di ba? I guess nyo. yung Ba't bang hindi ko siya story mo, pupursue? Sir, paano mo siya paano mo
i-rate? Kung ba bibigyan siya ng rating for general patronage ba siya? Rated R, PG? Ano, wala naman akong ilalagay na sexual contents. Hindi ako maglalagay ng gano'n. Ah, So, I guess that is 13 and above. Kaya lang may mga gore scenes. Kasi syempre, nung unang panahon, may mga, 'di ba, may ang battle talaga nila madugo eh, 'di ba? hmm. Even yung culture nila. So, ayoko namang tanggalin 'yun sa Kaya ako lang scene. natanong sir kasi since you are an educator, you have access to young minds to mold kumbaga. Hmm. Would you say that your work is like uh, pwede for your students? Yes, kasi high school naman yung tinuturuan ko. Hindi Ah, siya yung isa ko pang elementary siya to high school. Yung ginagawa ko ngayon, that is good for, I guess for grade 9 to and above, hmm. especially college students. Kasi Yun. that's what's lacking with some of our local work. Some of it is too mature or yung Mm. tema niya is too mature for acceptable for yung students kumbaga. Mm. Nakita ko kasi you have this opportunity na i-sample yung market na yan na Mm. students. I'm from Culture Crash and nung time namin during nung early 2000s, ang karamihan ng readers namin which cemented din naman yung legacy ni na Ilog were students, Mm. mga high school Mm. students, mga nagpapapirma sa tuwing event, puro mga student. Tapos ngayon na matanda na kami or matanda na sina as creators, nakaka-encounter kami na naghahanap pa rin sila nung material na nabasa nila nung bata sila. At yun kasi Mm. yung naging parang gateway nila para magbasa, para mag-imagine ng mga ibang storya, ganyan. Baka magandang opportunity yan, sir, na kung may school fairs dyan sa inyo, magbenta ka rin nung Oo. kwento mo. Actually, ang problema lang kasi, actually hindi may mga students ako, pinapabasa ko lang ng libre. May I have, alam niyo Oo, yung free yan. copy. Pag may free time sila, binabasa nila. Kasi sa school, sa public school, bawal ka magbenta sa bata. Alam mo, bawal nga. Oo. Bawal yun. Lalo na public school. Wala Lalo kang na, bawal na doon. baka Di sabihin ba? kasi, nire-require mo silang bilhin. Oo, yun, yari ako dun. Baka matanggalan ako ng lisensya pag ganun. Kaya actually, tinatanong ko naman sa students ko, Sir, bilhin ko. May mga students kasi may pera talaga sila. Sir, bilhin ko na yan. Wag, basahin nyo lang, hindi ako nagbebenta. Kasi, pero yun nga, binebenta natin siya sa ano. Tapos dun sa rate, eto, nag-iisip kasi ako kanina, anong work yung mako-compare ko, yung edginess ng gawa ko. Diba, parang ganun. Sa tingin ko yung gore niya, nasa level ng Attack on Titan. Okay. Parang ganun. Parang ganun. Pero Medyo, hindi ako ano yun medyo violente yung Attack on Titan. pero hindi ako maglalagay ng sexual something para mariread pa rin siya ng ng typical ano. Tsaka syempre teacher ako, ayoko naman Oo. maglagay ng gano'n. Tapos yung gore niya kasi, yung gore hindi ano lang talaga, hindi ko kasi maalis na may part kasi tayo na gano'n. 'Di ba syempre mga mandirigma sila, Oo. mga espada, gano'n. Tapos may human sacrifice pa nga sa according to my research. May mga human sacrifice yung mga ninuno natin. So I'm trying to doon, alam mo yung I'm trying to pagsamasamahin sila in a way na acceptable siya sa culture ng mga bata na hindi siya maging BI, bad influence sa youth natin. Pero ang Hawila talaga focuses on family, focuses on valuing the people around you. Tapos focusing yung friendship, tapos yung selflessness. Ayun yung gusto ko talaga na na ma-mold dun sa Hawila. Yung lesson na gusto kong ibigay na kasi yun yung problema natin sa Philippines eh. Masyadong selfish yung mga tao, 'di ba? Actually yun yung medyo hindi siya typical na gusto ko may lesson talaga siya every book, every chapter. Tapos 'di ba? Kasi sobrang selfish ng mga tao ngayon sa panahon natin. Tapos I want to teach how to be selfless and the beauty of being selfless. Doon sa ituturo ko diyan sa book. 'Di ba? Shout out blood control, no? Oo nga. As in, magandang punto din na parang it's time for you to think about
how your actions affect others. Kasi karaniwan ngayon kasi ang madalas pinupush hustle, hustle Oo, grind oo. mentality, 'di ba? Walang pakialamanan daw ng hustle. Eh paano kung yung hustle Mm. mo naman nakakaapekto sa iba? Yes, yes. Oo, yun din yung ano ko. Actually, ganun yung tema talaga nung ano eh, nung Hawila. Actually, yung ano nga, nagulat din ako, pati yung editor ko, kasi yung Hawila originally, ang ano niya, ang title niya came from a foreign word. Tapos, natapos ko na yung istorya, natapos ko na yung ending. Then nalaman ko last week lang, I do not want to miticize it, pero yun talaga yung nangyari. Pagkatingin ko, may hawila pala talaga na word na sa Filipino. Tapos sumakto yung meaning nung word nung hawila sa ending nung hawila. So Ano I do ba not want sir to ang ibig miticize. sabihin ng hawila? Ayan. Ano, doon sa ano, spoil ko na nga. Yung meaning talaga niya nung nag-aano ako, nagre-research ako. Kasi nga nagulat ako eh, yung mga Filipinos before, ang daming ginto, sabi sobrang rich ng culture natin. 'Di ba? The problem lang sa atin, masyado tayong mabait sa foreigners. Talaga yung problema Hindi parang natin. parang common naman talaga Hanggang sa ngayon eh, mga Pilipino na mabait tayo with mga mabait talaga mga tayo eh. outlander. As in ba, Oo, sobrang mabait talaga welcoming tayo. natin. Mm. Sabi ko nga, yung mind natin, na, yung parang meron tayong God mentality, hindi naman natin nakuha sa mga Spanish. Parang siguro, dati pa, mababait na talaga yung mga Pilipino. Mababait We're talaga. so Tingin ko trustworthy. talaga ganun talaga yung mga Pilipino eh. Oo. Tapos yun, ang rich ng culture natin, tapos sobrang daming gold. Ayun Mm. yung according to sa ano. Then, sa Bible kasi, meron dong, yung sa Genesis, meron dong ancient river. Ang tawag is Havila. Eh, ang original Hebrew, wala namang V eh. W yun. So, Hawila. Doon ko nakuha siya. Yun, doon ko nakuha yung Hawila. So, it So, ano means siya, land of God. Jewish word siya before. Doon mo Yes, yes. kinuha yung Oo. Hawila. Pero upon Oo. your research, meron pala talagang Tagalog na Hawila. Oo. Nasumakto naman sa ending. Nasumakto sa ending. So, yung meaning ng Hawila is parang land of gold. Pero, at the same time, parang meaning din niya sa Hebrew is, alam mo yung suffering? Mm. May gold siya, pero pure of suffering. So, ang lalim lang, parang ganun. Ganun yung nangyari sa atin eh. Di ba? So Mayaman tayo, binabanggit ni pero Sir actually about yung ancient pre-colonial gold ng Pilipinas. May maganda mm, dating exhibit sa may Ayala Museum na nagso-showcase ng gold oo. ng mga Tagalog eh. Gold ng Mm. Tagalog and ng mga sa Visayas na ano na Visayas, yun. sobrang ah, per tribe iba-iba talaga yung ano nila. Yung intricacy ng jewelry is ano din, makikita mo kung saan sila galing. Pero lahat sila Mm. may gold. As in, Yes, hindi yes. siya hikaw-hikaw lang at bracelet-bracelet lang. Mga Oo. gold na sash yung mga suot ng mga Yes. tao. No? So, Na sobrang hindi nga, normal lang sa kanila yung oo. gano'n. Sabi pa, even slaves have gold. Yung mga Mm. slaves mismo, meron Kasi silang gold. Diba? yung parang yung slaves natin, kung babasahin mo at kung tunay nga yung mga manuscripts before, may mga slaves tayo na nagbabayad lang ng utang tapos after nila mabayaran hindi Mm. na sila slaves. So mas Mm. progressive yung 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 Totoo. yung Totoo. ating treatment with slavery Mm. kumbaga. Mm. Totoo yun. Kumbaga kaya nga yung mga Spanish na ano sila, kasi yung mga female, meron silang authority. Oo. Tapos Di ba? hindi tayo patriarchal na society Oo. as in meron talagang position of power yung women Oo. sa Tapos isa rin ancient doon, societies natin. oo, nagiging reyna sila, as in sila yung pinaka-leader nun or babaylan. Meron silang say kung ano sabihin nila, susundin ng mga tao, di ba? Tapos may research din ako na may mga babaylan na lalaki din. May mga Mm. babaylan din na bakla, parang ganun, So, equal di ba? opportunity talaga kung Oo. magbabasa ka ng mga translation ng mga ancient manuscripts, equal opportunity talaga. Sobrang highly progressive ng ating Mm. pre-colonial societies, di ba? Mm. Na Yung mga ano, ang alam ko, yung mga homosexuals noon, may ano rin sila, hindi sila discriminated, hindi 'di ba? talaga. Oh. May Parang position din sila, pwede sila maging ano na babaylan, siya, parang parang gano'n. foreign concept na na-adapt na lang natin yung Mm. patriarchy, kumbaga. Oo, Kasi gano'n. kung So, mapapansin din naman natin sa mga pamilya, mas matimbang
minsan ang sinasabi nung lola or ng nanay Mm. natin, di ba? Mm. So Mm. wala tayong parang dapat ang nasusunod lang lagi yung lalaki. Oo, yung ancient pa lang gano'n na talaga, 'di ba? Tapos Meron tayong kahit gano'ng hanggang ngayon may, 'di ba? Mapapansin mo mm, sa ibang mga pamilya ang namumuno talaga nung pamilya is yung eldest na babae or yung eldest, yung mm, lola. Basta wala silang gender. Kung sino matanda, kung sino knowledgeable, mapalalaki ka, Kahit mapababae nga ka, sa language 'di ba? natin, 'di ba? Sobrang Oo. wala Which is ano, walang gender specific na mm. gamit tayo ng mga like sa kanya, 'di ba? O walang Mm. sinabi kung babae yung may-ari or lalaki yung may-ari. Siya yung may-ari, 'di ba? Oo, gano'n. Saka ano, 'di ba, wala rin tayong masyadong word na feminine, tsaka Ayun nga, yung walang gano'n sa wala language tayong natin, eh. feminization para gamitin para sa babae or meron tayong Hmm. pang male, Oo, wala. wala. General yung Kasi gamit natin one sa third ating lang mga din, oo. Nung sa research ko dun sa Wila, kaya yung gawa ko sa mga interested, na-research ko talaga siya. I really research on that. Hindi ko naman sinasabi na lahat is accurate. I cannot say that. ah, Hindi rin ako history major. Pero I'm trying to build up a universe na hindi siya nalalayo doon sa ano natin, with your sa explanation yung sa Wila kanina, nag-gets ko na kung bakit mukhang gold yung yes, totoo, yung totoo, cover mo. totoo. Oh. Yun, yung parang gold talaga siya. This is us, we are gold, parang ganun. So Also, parang, yung oh, magandang ano yan. So if you're looking for gold, ayan, bili kayo ng Hawila. Again, available siya kay Jello Librarian. Jello, hanapin nyo sa Shopee. At sa Tiny Bar. Sa may ano yan, sa may Panay. Tapos ano, may ano rin siya sa main character, yung that color, yung gold color. Mayroon siyang malalim na significance dun sa main character ko, dun sa story. Tsaka dun sa mga sa mga kumara nag-a-avail, yung ano gusto mag-avail, syempre natatakot sila baka mamaya mabungi, 'di ba? Baka mamaya mabungi kasi ang dami na niyan. Don't worry kasi yung printer ko, yung story nga nun kakaiba din eh. Kasi 'di ba nakwento ko kanina, yung sa community namin ako yung taga-drawing ganyan. Meron kaming printing house dati. Hindi kami may kapitbahay kami may printing house. Yung may-ari nun si Kuya Bong. So bata pa ako noon, kababata ko yung anak niya si Bubong. Hello Kuya Bong. Hello Bubong. Yun. So nung eto na nagawa ko ng Hawila, sila yung una ko nilapitan. Tapos ang piniprint talaga nila calendars, mga Hmm. resibo, gano'n. Tapos ano Kuya Bong, may idea kasi ako na ganito. Sige tulungan kita, ganyan ganyan ganyan. Ang nakakataba ng puso kay Kuya Bong kasi meron akong editor na student kasi ang talagang target ko student. So pinapabasa ko sa student. So meron akong friend sa Pangasinan. Talagang siya, magaling din siya sa marami rin siyang alam sa ganyan. So, 'yun. Ang ginawa ni Kuya Bong noon, pagkabasa, 'di ba, napa-edit ko na, siyempre hindi pa rin perfect. Binabasa niya pa uli, siya pa nag-e-edit. Kaya 'yun sobrang helpful talaga. Kasi sabi ni Kuya Bong sa akin, "Okay lang. Basta mahalaga malabas natin ng maayos." Tapos ang maganda doon, pwede naman ako mag-print sa kanila kahit pa isa-isa, dalawa. Kunwari, may kulang ka na chapters. Sabihan niyo lang ako, chat niyo lang ako dun sa social media ko. Then kaya ko mag-print yan anytime. Hmm. Lulutuin lang ko ng mga 2 to 3 days pag sinabi ko, parang ganun. Ito dapat ihahabol ko to yung chapter 4. Ihahabol ko dapat siya nung last Saturday. Kaya lang Hmm. nagkasakit si Kuya Bong. Kaya hindi ko na last month ko pa nga napasa to. Kaya lang yun nagkasakit so hindi ko nahabol. So I will be trying to produce 4 and 5 this December na This magkasabay. December. Tapos magiging Oo. available siya dun sa mga shops by Opo. December din or next year na? I will try. I will try. I Ah, will try. Gusto ko kasi bago matapos yung year, maganda yung tapos ko, naka 5 ako. Yun, parang alam mo yun, kasi 'di ba ganyan tayo magbilang, parang pag 5 medyo feel mo parang okay yung number na nagawa mo eh. Parang 5, 10, 15, 20, parang ganun. mm. So ay tatry ko siyang tapusin ng ganun. Okay. So, yan. Good luck with the project. Sana sa mga nakikinig, Okay. avail kayo nung comics ni Sir Salaysay about yung Hawila Comics. Makikita yung Hawila Comics. Meron siyang Facebook page, tama? Opo. Ah, Opo.
Aside from Facebook, meron ba siya ibang social media sites na pwede niyang puntahan o Wala Facebook pa lang eh. talaga? Facebook Fi- lang talaga. Actually, oo kasi hindi ako active sa TikTok. Though, ngayon lang ako nag-download ng TikTok, pati Instagram. Yun. So, pero hindi pa ako nakapaglagay ng page ko dun. Hindi, So, okay lang yun. yan kasi ako rin, wala akong, may TikTok ako pero hindi ako lang upload sa TikTok. Parang, alam mo yung parang ang dali niyang gawin, pero ayaw mong gawin. Talaga. Oo, parang ano yan eh, so, parang generation natin, parang, Oo. parang pangbata kasi siya. Oo, yun sila, ang Mas bilis na hindi mag-post. No? pambata na pang mga bata, as in mas batang generation sa amin. Mm. Oo, siguro, naisip ko din, baka pagod lang din ako, di ba, Oo. drawing. Parang ganun. Pwede rin na pagod lang din ako. Ang hirap So, din kasing aralin ng ibang mga, yung mag-post na ganyan. oo, Parang seryoso, ang seryoso. effort din eh. Oo. Ang ano, especially, may times mapapaisip ka, teka, yung post na to, nagawa ko na sa kabilang, nagawa ko na sa ibang, di ba? Pero Tapos parang dapat gagawin ko ba iba-iba sa naman. lahat? I-upload ko ba to sa lahat? Oo. Parang ang nagsasabi sa akin, parang yung kwentuhan mo, lagay mo dito, ilagay mo dyan. Parang, ito, Mm. nakakapagod na nga gawin sa YouTube to eh. Tapos ilalagay ko Oo. ba sa iba? So yun sir, Yun nga. final ah, message siguro para sa mga gustong sumubok na mag-comics. ako yun, sa akin, ako kasi, di ba, I'm a public school teacher. Nung naisip ko kasi yung istorya, huwag niyo sayangin yung mga ideas kasi hindi ko naman sinasabi na na mag-iba tayo ng career ganyan, ito na yung hindi. Kasi what if ito yung legacy mo? Di ba? What if ito na yung legacy mo? Tapos pinalampas mo lang. Eh yung oras naman natin sa mundo, hindi naman yan yung hindi naman tayo pumabata eh, di ba? So if you have an idea, gawin mo lang no matter ano yung challenges na Mm. meron ka. Okay, kumbaga lahat ng odds against me. Pero nakapag-produce ako ng 5 chapters. 'Di ba? Kasi ang mahirap sa pagiging teacher, pag-uwi mo kasi may trabaho ka pa eh. 'Di ba? 'Di ba nagtuturo ka. Pag-uwi mo, mag-check ka pa. Pag-uwi mo, Mm. ano ka Magko-compute pa. ka pa So ng kaya, grades. oo. Though ang helpful naman ngayon kasi karamihan digital na. Pero at least Oo. you will still consume 3 to 4 hours doon sa mga school works, 'di ba? Tapos may mga bata pa na mag-chat sa'yo, may mga bata pa na magtatanong dun sa sa topic, mga ganyan. So very hard. Mm. Tapos And pero yun nga, saludo kami sa iyo, naka sir. I know yung difficulty of being a teacher. So, para sa mga, kasi kayo yung nagmo-mold ng future generations mm, natin eh. totoo naman. Kaya yun, tapos yun, kapag naman sa try niyong gumawa ng kasi habang ginagawa niyo yun, makakaisip kayo ng ibang algorithm para mas mabilis yung gawa ninyo. Ako kasi hindi ko alam kung ilan yung kaya kong tapusin per day. Basta ang ginagawa ko, eto sabihin ko na lang meron akong phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Ang ginagawa ko diyan is eto, pakita ko lang. Sige lang. Nag-start ako sa notebook. Andito Tama yung yan. buong book 1. Ito yung buong book 1. So lahat ng nasa isip ko na drawing ko na dito. Mm. Ngayon, yung book 1 ko na yon, ang ginagawa ko kasi is idodrawing ko muna siya by sketch. Lahat yon from chapter 1. Kaya nga, yung book 1 ko, tapos na talaga siya actually. Na-sketch ko na siya from book 1 to book 14 or 16. Depende kung gusto ko siyang paikliin or ituloy ko yung 16. So, after that, final inking. Sabay-sabay din yun. After ko mag-final inking na sabay-sabay, then tsaka ko kukulayin ng sabay-sabay. Ang challenge ko lang sa Krita, gamit ko lang din Krita, hindi ako ano ba yun yung gamit nyo? Clip, Yung Mac, yung pang Mac? clip studio yung gamit. Oo, hindi ako na ganun kasi mahal may bayad. Pero Pag Krita one-time kasi payment libre lang lang. naman yun. Procreate din may one-time payment. Yun usually yung mga ginagamit, Procreate sa Clip. Ang Pero wala problema lang naman, ng Krita, katulad ng sinabi natin kanina, wala namang ano yan kung ano yung gamit nyo eh. mm, Walang bearing yan. As long as yun yung the best na nagagawa nyo. Okay lang yan. mm, Kahit ano yung gamitin nyo. mm. Ang challenge ko lang sa Krita, sir, yung pag nag-fill ka ng color, meron siyang mga spot sa gilid na kailangan mo pa siyang i-fill out. Ayun yung weakness ng Krita sa nakikita ko. Mm, Unlike sa iBook Paint,
tsaka sa ano yata, yung mga Clip Studio. Wala eh. Pag inano mo, Ano pag lang, pinil baka mo. may settings lang yan, sir. Tinry ko na eh. Pag-eksperimentuhan Tinry ko lang. na dyan. Kasi ano rin eh, di ba? Parang baka sa aliasing lang or sa ano nung line work mo. As in, pag Mm. alam ko kasi sobrang talino na ng mga software ngayon eh na yung edge detection for flatting or for yung coloring ng flats. Halos lahat yan pare-pareho na silang kaya nilang ang linis na. Hindi katulad dati Mm. na mamanu-manuhin mo yung selection. Oo. Ako yun, tapos yun, di ba, i-sketch ko siya sa notebook para, ang naisip ko kasi, pag lahat ginawa ko sa ano, sa PC, sayang yung free time ko pag wala ako sa bahay. Oo nga So para naman. ma-maximize ko yung oras ko, kunwari may break time ako sa school, wala pa naman akong ginagawa. O kaya may program sa school, doon ko ini-sketch yung ideas ko, yung buong ano. So pagdating ko sa ano, pipicturean ko na lang kung may sketch na ako, di ba? Then after that, i-ink ko siya. First phase one, first ink. Kasi kaya ako siya fini-face, kasi may times, di ba? Pag, kunwari, sketch ink ka lang ng ink, pabilis ka ng pabilis nun eh. Di ba? Pabilis ka ng pabilis nun. Hanggang sa, kapag ginawa ko kasi, nag-ink ako, then tsaka ako nag-color, then nag-shading ako, final shading. Pagbalik ko dun sa next page, nag-i-start na naman ako mag-ink, mabagal na naman ako. Ah, Hindi ko nakuha yung momentum nung hindi mo ano. makuha yung rhythm nung inking. Oo, May oo. Ayun rhythm yung, kasi eto yun eh, yung paggawa ng mm, art. Pag oo, pinuputol mo, lalo kang tumatagal. nakawala, oo. Pero Kaya ano yung, naman yan, sir, sa iba-iba naman yan sa iba-ibang mm, tao. So, ang masasabi ko na lang is hanapin niyo yung sarili niyong proseso, kumbaga, mm, sa paggawa. Kung yun yung proseso ni sir, pwede niyo subukan. Diba? pwede Tapos, subukan. pwedeng, kung hindi naman nag-work sa inyo yun, pwede kayong maghanap ng sarili niyong proseso. Mm. Basta yun, na-share ko yung sa akin. Mali yun, di ba, may matulungan tayo na ako yun yung ginagawa ko. Mm. Tsaka, iba kasi yung feeling, kumari, na ano mo na siya, matatapos mo na siya. Ganun yung nasa mind ko. Oo. Actually, ano yan eh, pabilis yan ng pabilis. Once na nakuha mo na yung rhythm about ng inking, tapos gusto mo na matapos yung 5 pages, pabilis yan ng pabilis. Mm. Yun, pabilis na mabilis. Kaya, yun, ano, wag tayong umistop sa paggawa ng ano, ng kung ano yung gusto nating gawin. Tsaka ako, ang encouragement ko sa sarili ko, matapos ko to ng mas bata ako, alam mo yan? Hindi yung Ah, matandang-matanda ka na bago, ay hindi yung encouragement ko sa sarili ko. So, di ba? At least tapos mo na. Ayun yung ano ko diyan. At least tapos ko na. yun. At yun, hope, always hope. 'Di ba? Malay mo, 'di ba? Ako nga, I'm hoping, malay mo, sa future, magkaroon ako ng mga assistant, ganun, di mas mabilis, 'di ba? Mm. Hindi natin masabi, 'di ba? So So yun yun, sir, sir. maraming salamat sa inyong Okay. oras pagpapaunlak Thank you. sa kwentuhan nating to. I'm sure maraming mahihimay, maraming makukuha tong mga listeners natin sa mga Okay po, thank you po. nasabi mo. Especially yung experience mo with yung having anxiety sa pagpapakita ng works mo. Tapos ngayon sobrang ano mo na, sobrang Palaban na ako ngayon eh. sobrang iba na yung mindset mo from when you Oo. were younger, kumbaga. Yung So pinsan yan. ko nga, pinakita ko yung work ko. Sabi niya sa akin, sus, baka hindi naman lahat gusto yan. Ayun sabi niya sa akin, hindi naman lahat gusto yan. Pero from sa mga napapanood ko rin sa inyo, sabi niyo nga, makakahanap ka ng audience mo eh. Sabi ko, edi ayawan nila, at least may magkakaroon ng Oo. may magkakagusto nito, 'di ba? Malaking tulong din to yung mga yung ito actually isang ginagawa ko din habang nagdo-drawing, nakikinig ako ng mga podcast. Sabi ko nga kay Sir John eh, kaya siguro siya na-encourage. Sir John, paulit-ulit na yung pinapakinggan ko. Tsaka ano, tiningnan ko din parang 4 years ago na yun eh. As in, Oo. ang dami ng experiences actually ng mga nakausap ko na before within yung 3 years na hindi ko pa sila ulit nakakausap. I'm sure ang dami na nilang bagong kwento. Ang dami na nilang bagong experiences. So, ulitin natin ulit lahat yan. So, ayun. So, with Thank that, you. tapusin natin tong episode na to. Maraming salamat sa lahat na nakinig. Follow nyo ako, subscribe kayo dito sa